pictures of a physical system or process in a mathematical term. Para siyang, kung aanuhin natin, para siyang representative ng kabuuan. Okay? Representation in terms of equation or formulation. So kadalasan ang ating mathematical model is in term of this functional relationship. So that is a relationship between a dependent and independent variable. Okay? So anong ibig sabihin ba nung dependent and independent? So dapat alam natin. So ang independent, siya yung variable na nagbabago-bago that changes in the operation or in the process. Example ay ano ba yung mga example? So sa ating x and y, so yung x ang ating independent. Okay, so because of our model equation na y is equals to mx plus b. Kasi yung ating nasa left side, implicitly or explicitly, so yung ating dependent variable, yun yung y. Ang ibig sabihin lang nun, nagbabago siya depende sa pagbabago ng dependent variable, ng independent variable. Parang ganito, yung height ng tubig sa isang tangke, ang tawag do'n ay dependent variable, yung height. Okay, so 'pag dinagdagan natin ng tubig, tumataas yung ating height. Ibig sabihin, ang independent variable yung pagdadagdag natin ng tubig. Okay, so ang dependent variable, yun yung height, which is nagbabago siya 'pag binabago natin ang dami ng tubig. So isa yung model equation, which is yun yung kailangan nating pag-aralan. Kasi nga, in terms of design of different materials or like in your ano, let's say if you're going to design a spacecraft, so laging mag-i-start tayo ng isang model. Okay, so kailangan mo at siyempre bago maging model 'yan, kailangan muna natin ng computation. Okay, so we're going to use some computation para makapag-model tayo ng isang equation. So gano'n ang process ng pagmo-model o ng pagde-design ng isang equipment or ng isang bagay na kailangan na or need natin, okay? So ito yung step by step for ah, mathematical modeling. Number one is siyempre yung problem definition. So, kahit sa inyong thesis, kung ako may magti-thesis or kayo magre-research, ang una namang ginagawa natin is to find out ano ba yung ating problem. You have to define what is the problem. Ano ba yung kailangan nating gawin? Okay, so example, madaling mapanis ang kanin na niluluto. So, sa halip na gusto mong hanggang hapon na yung kanin, dahil tayo ay nagbo-board, so yung niluto mo sa umaga, gusto mo hanggang hapon na. Kasi gano'n din yung ginawa ko nung ako ay nagbo-board. Kasi nga gusto ko is isang saingan na lang, ta's pag-uwi ko sa bahay, meron na. Okay, so ang problem dito is papaano natin mapapanatili na hindi siya nasisira. Okay, so siyempre anong gagawin natin? So after that you're going to define the problem, so magkakameron tayo ng theory. 'Pag sinabi ng theory, ito yung mga nire-research natin o mga basehan. So magre-research tayo, ano ba yung mga kadalasang dahilan kung bakit napapanis ang isang kanin? So yun yung mga theory. Magkakameron ka ngayon ng parang hypothesis. Okay? So after the theory. At siyempre, magkakaroon din tayo ng mga data. So ang data is based on your theory. Okay, so pwede tayong mag-experiment or mag-survey based on the theory na ating ah, nasolve, nakuha yun, nakuha sa mga internet. So yung mga theory natin para may teorya, ito yung mga siguro dahil nito, based on the experiment of this scientist, ganito yung nangyari. Okay, so that is theory. Then after that, meron tayong mga data. Ito yung mga nag-aano, puwedeng mag-survey tayo ng mga
mga ina or mga nagluluto, mga chef, "Sir, ano kaya po ang possible na dahilan kung bakit na ano?" 'Yan. So, magbibigay 'yun ng mga data. So, ito yung data na 'yun. So, this is based on the actual. Ito naman is based on the theory. Ito yung based on the galing sa mga computer, galing sa mga research ng mga nakaraang tao. Okay, so gano'n yung nangyayari. Then after that, ipa-process natin 'yon. Puwedeng via computers, via statistics, via numerical methods, via graphical methods. So 'yan yung mga paraan or mga model na kailangan nating gamitin. Okay. So although ang ating problem ay hindi naman need for modeling. Okay, so ayan. So, ang mangyayari, because of that data, so ngayon magkakameron tayo ng comparison based on the theory and based on the data gather. So, kasi yun yung magbibigay ng way kung tama ba yung mga sinabi ng mga chef or mga nanay na nagluluto or something. So, after that, magkakameron tayo ng graphical result and numerical. So, pwedeng numerical or pwedeng graphical. So, yun yung magsasabi, we're going to interpret that data or that graphical result or that numeric. Okay, so mga paraan na puwedeng ginawa nila para ma-resolve yung gano'ng klaseng problem. So, after that na malaman, so you have to implement. I-try mo sa bahay naman, okey? So, gano'n ang isang, paggagawa ng isang mathematical model. So, ito yung engineering problem solving process, okey? So, this is a basic or dapat ay alam ng bawat isa. Okay, so hindi ito nakadepende lang sa isang program o sa isang major. So hindi lang ito sa mga civil, ito'y para sa lahat. Okay, kaya nga siya engineering problem solving process. So implementation is you have to prove it by yourself. Okay? So gawin mo ano kaya yung possible na way. So based on the research nakita mo na okay, yung iba naglalagay ng suka. Okay, so kasi ang suka, based on the theory or the research, nagpapabagal siya ng, production ng bakterya. So ayun, so nung nilagay mo, chineck mo, ay umabot hanggang and na-solve mo din yung problem. Okay, so ganun ang, paggamit ng isang numerical analysis. Pero hindi pa tayo gumagamit pa dun kasi nga siyempre wala naman tayong ano, parang ang problem kasi natin is cannot be solved using a numerical method. Okay, kasi nga more on graphical or something na surveying yung part ng ating ginamit, okay? So ayan. So dependent and independent, alam dapat natin, ayun. At siyempre yung mga parameters. 'Pag sinabi nating parameters, ito yung anong meron dun sa isang bagay na iyong pag-aaralan. So unang-una dapat alam natin kung anong meron sa kanya. Then yung mga function na kailangan, ito yung mga external force or external na nakakaapekto dun sa ating inire-research. Example, ang bola, kasi hindi naman siya iibo hanggang hindi siya or hindi mo siya ginalaw or hindi siya nahanginan or something, 'di ba? So hindi gagalaw ang isang bagay without pag-aano natin ng external influences. Okay, so 'yan. So let's take a look on an example. Ito. So yung mga example ng ating gagamitin siyempre galing sa mga engineering sciences natin ang mga subject para makarelate ang lahat. Okay? So ang example here is this is based on observation of Newton. Okay? So about the second law of motion which states that the time rate on the change of momentum of a body is equals to the resultant force acting on it. So, ang momentum kasi natin is mass times velocity. So, yung force natin is mass times acceleration, which is, ang acceleration natin is velocity over time. So, ibig sabihin,
ang momentum natin is mass times velocity, then if we're going to use the force, that is all over time squared or over time squared. Nga pala. Okay, so yun. So medyo naantok na. Ina- so ito ngayon yung nabuong equation or model equation. So ang tawag dyan is model equation by just observation. So chinek niya o chinek ni Newton about the change in momentum ng isang body ay equal siya sa resultant force na nag-a-act sa kanya. Okay? So, 'pag sinabi kasi nating momentum, ito yung kung gaano kabigat kung ikaw ay let's say example, kasi mass times velocity. Ibig sabihin, 'pag taas ng weight niya times mataas din ang velocity, 'pag bumangga ka, so talagang mataas yung puwersa, yung collision na mangyayari. Kaya nga sa physics meron tayong momentum and collision. Okay, so 'pag yung momentum natin merong forward tsaka backward, magkakameron ng collision. So kung the same ang kanyang puwersa o yung ating force na tinatawag, so magkakameron tayo ng tinatawag na equal, or yung tawag dito, so equal momentum lang siya, 'di ba? So parang magkakaano na salpukan. So isang example niya kung naglalaro kayo ng bilyar, so yun yung momentum and collision. So gusto mo sobrang bilis ng, bola, so lalakasan mo ang velocity. So gano'n siya, 'di ba? Ayun. So marami naman siyang application kahit sabihin natin yung X and Y. Minsan, nakikita ko sa Facebook. So ako, sabi nung isa is, "Ako matanda na pero hindi ko pa rin alam kung para saan ba yung X and Y na 'yan." O parang ganito, ikaw ay bibili ng 5 candy at tsaka 5 puto, eh, 'di ba 5 + 5 ay 10. X ay puto or X so gano'n. So kailangan lang nating linawan ng ating pag-iisip. Minsan kasi parang pinipilosopo lang natin para hindi maging okay dun sa sinasabi, 'di ba? Pero hindi natin binibigyan ng lalim yung mga theory na yon. Eh, laging sasabihin, "Nasaan ba si ganito? Bakit ba laging hinahanap si X? Eh, X na nga 'yan, bakit niyo hahanapin?" 'Di ba? Sabi nung isa, "Ay sir, bakit po hanggang ngayon hinahanap pa rin sa X?" "Kaya nga X na 'yun, oh, 'di ba, 'di mo hahanapin. Iniwan ka na nga ng X." Ayun, joke lang, hindi naman. Okay, so yun naman yung mga joke-joke, mga pa-joke-joke lang na parang ewan, okay. So ayan, so this is a simple mathematical expression or model which is kailangan din natin matutunan papaano ba ang tamang pag, mo-model ng isang equation. So that will be our topic next week. So ngayon lang, idi-discuss ko muna yung mga basic principle. Then after siguro, ano ba yung ating ano, so yun, possible na wala muna tayong face to face nung time na yun kasi nga tuturuan ko kayo via Microsoft Excel. Kasi wala tayong ano dun, walang projector. So, then baka hindi rin kayo makapagdala ng laptop. So, hindi natin makikita yung essence nung pagmo-model. Okay? So, magmo-modeling tayo. Ibig sabihin, magki-create tayo ng sariling equation. Okay? So, sariling equation based dun sa mga data na nakalap natin. Okay? So, ayan. Then, syempre, yung second law natin. So, that is based on acceleration. Newton's law. Ayan. So, medyo na ano lang akin tiyan. Okay. So, ito, kung mapapansin niyo, siguro medyo ano to, this is a parachutist. Para yung nagpa-parachute. Okay. So, kung mapapansin niyo, kadalasan if we're going to model, kailangan muna nating makita yung mga external at saka internal na nangyayari dun sa isang bagay. So 'pag ba ang isang, nagpa-parachute, ano ba yung mga possible na parameters na kailangan nating, makita? Okay, so based on this, meron daw tayong force na pababa, which is yun yung weight niya at saka yung upward force, yun yung kuma-counter sa ating weight which is yung air resistance na tinatawag.
Okay, so kung mapapansin niyo kaya kung kayo ay merong, statics and rigid bodies, statics and dynamics, ito yung tinatawag nating FBD o yung, free body diagram. So dun sa free body diagram, kailangan nating maipakita doon yung mga forces na nag-a-act sa isang bagay. Which is the same siya as this. Kaso nga lang, 'di ba, hindi naman forces lagi ang makikita natin. Pero siyempre dito sa portion na 'to, ang makikita natin dito is yung forces na nag-a-act sa body. Ayan, kaya siya ay free falling bodies na, free body diagram. Okay. So ayan, sabi dito there's characteristics typical for mathematical model, the physical world. Ito yung mga possible or mga several characteristics of a physical world. Number one, it describes the natural process in terms of mathematical. So, yung mga mathematical model na na-create na or yung nakikita natin or napapag-aralan natin, that is based on the natural process and system. Like in thermodynamics. So, kung kayo nakapag-start na with the system and surrounding part of your thermodynamics, alam natin na yung system, yun yung bagay na pinag-uusapan natin. Okay? Surrounding it, that is the rest. So, ibig sabihin, ah, yung mga model equation na ating na-encounter is just based on the natural process na nangyayari. Kaya nga na kaya nga nagawa yung mga different formula na ginagamit na natin sa physics, especially general chemistry na ginagamit natin. Okay, so yung mga yun is galing din sa mga natural na processes na na-encounter dati pa. Okay, so yan. Next, it represents the idealization and simplification of reality. So the ignores negligible details of the natural process. So, possible din na merong mga instances or may mga parameters na negligible na. Ito yung mga parameters na tinatawag nating uncontrollable. Yung hindi natin kayang ilagay into model. Ano yung mga yon? Example, yung pag-init at saka paglamig. Ayan. So, puwede naman siyang i-ano natin, kaso nga lang, because of that natural phenomena, hindi natin kaya agad na o mag-assumption na mamaya ay maliwanag. Mamayang 7:00 ay mainit pa rin or may araw. So, hindi na, eh. Kasi naturally, wala na kasing araw ng 7:00. Meron naman, pero I mean, siyempre dito sa part natin wala na yung araw. Okay, so gano'n yung natural or mga sabihin nating uncontrollable or something na hindi natin kayang i-control, yung mga, natural like natural calamities or something, yung pag-ulan, ayan. So, hindi natin siya me-measure o hindi niya kaya nating i-model, okey? Kahit pa sabihin, "Sir, paano po yung mga nag-aano, nanghuhula or something?" So, possible naman na magkataon, ayan. So, nagkataon or something na yung, inano niya is hindi naman siya 100% na gano'n yung mangyayari. Kaya nga ng mga nagkataon or something. Okay, so the second law does not include the effect of relativity. So yung second law like in thermodynamics or in terms of Newton's law. Yes. So kung sa Newton's law hindi inilalagay yung effect ng relativity. Okay, so ibig sabihin yung portion na yun is negligible dun sa part ng model ng second law. Okay, so yan. So minimal importance when applied to an object. Ibig sabihin parang wala na siyang kwenta. Hindi naman walang kwenta, walang effect. Ayan. So kaya nga 'pag tayo magte-thesis, merong mga there is no effect. Ayan, there is no significant effect, ibig sabihin walang kwenta na 'yun. Walang kwenta. I mean, walang pagbabago na nangyari. There is no significant effect. So there is no effect or kahit na i-applied natin sa isang bagay, hindi na
siya magbabago or walang, significant yung pagbabago na mangyayari dun sa isang bagay, okey? So, kadalasan yung mga pagbabago is like kita ng ating naked eye. So, ayan. So, although meron tayong mga microscopic view or something. So number three is yield reproducible result and can be used for predicted. Ito yung tinatawag na yung kung bakit bakit nahuhulaan. So ano naman natin siya in naturally kung bakit minsan alam na uulan mamaya. Kasi merong mga prediction or something na tumatama dun sa natural phenomena. Kaya puwede nating sabihin na puwedeng umulan mamaya dahil nga ng may mga nakikitang mga, ah, something dun sa, ating kapaligiran para masabing siya ay uulan. So gano'n. So pero, yung mga equation or yung model, so puwede naman natin siyang para masabi nating percentage. Kaya minsan nga, what is the percentage na umulan? Kasi nga meron tayong, computed or computation na possible na there is a percentage na ganito na siya ay uulan. So, based on the computed. Okay, so ayun. Then, itong example pa nito, sabi dito, this is an schematic diagram of the forces acting downward force due to gravity. So this is the weight. Okay? Then the upward force is due to the air resistance. So kung ating i-FBD yan, so yung net force natin, so mali yung net force kasi dito. Although ang ginamit kasi dyan is yung negate natin, ay ine-negative natin yung ating upward force. Okay? So kaya yung naging net force natin is downward plus upward. Pero yung downward natin is positive, yung isa is negative. Okay? So yan. So that is depend on the direction. Kaya nga nung tayo nag-aaral sa ating physics, yung tinatawag nating vector, ayan. So vector analysis. So alam natin na yung direction ay napakahalaga with respect to that positive and negative sign. Okay? Kasi yun yung magsasabi kung napakahalaga in terms of if we're going to use that in formulation or in mathematical modeling. Okay? So, ayan. So, I'm not sure lang, pero ang naiisip ko din is baka ang ating activity or yung parang final requirement is mag-model kayo with respect to natural phenomena. So, ibig sabihin parang hahanap kayo ng bagay na puwede niyong gawa ng isang mathematical model. Isang example, 'pag ako yung bola ng basketball, itinaas ko siya ng 1 meter tapos inilaglag, magkakameron yan ng bouncing effect. So, gaano ba kataas yung magiging sunod na height? So, puwede niyo siyang gawan ng model equation, okey? So, yun yung mga, ah example na puwede. Yun lang ay ano, sample lang. Pero siyempre napakadami, napakadami ng mga nangyayari. Okey, so ito pa yung example. Bakit kaya yung, 'pag example yung eroplano ay mag-aano na, yung ano bang tawag, pagkabaligtaran ng take off, ayan, landing. So magla-land na siya. So bakit nasabi ng kasi 'di ba, kung inyong na-recall, may napanood kasi ako with respect to that particular na ano, sa pagla-land na 'pag mga Airbus or something, that is around 1 to 1 pagla-land niya hanggang siya ay o yung parang minimum. So ibig sabihin yung distance na yon is calculated or based on the model na nangyayari na pinag-aralan ng mga, engineers or mga scientists kung gaano ba kahaba dapat yung, ah,
ano bang tawag dun? Sino nakakaalam ng tawag dun? Yung pag-land ng airplane, then 'di ba dapat ay may minimum distance bago siya ay, tumigil. Anong tawag dun? May nakakaalam ba nun? Check lang natin kung anong tawag. Ayan. So ito yung mga ano, ang mga airplane ay bakit kaya medyo maliit? Siguro ito ay depende, aircraft pala. So ang aircraft is 150 meters. So ang airplane, iba pala yun. Need to land pala is around. Ayun, runway. So yung kailangang runway pala yun. So 8,000 to 13,000 feet. So, kano yun? So ayun. So yung 8,000 is around times around 2 kilometer. So around 1.5 miles, ayan. So ayun, so ibig sabihin yung distance na yun ng runway is talagang pinag-aralan yun. So ano yung mga parameters? So possible na yung kanyang, ah, landing velocity kasi sobrang bilis pa ng plano. Alam niyo naman yung ano, yung laland na 'di ba? Talagang halos halos ang inyong anong tawag dito, yung inyong yung tiyan. Basta parang ang bituka ay na ano, 'pag yung babagsak, pabagsak, ayun. Okey, so wait lang ha, may natawag.
Okay, back to the ball game, ayan. Ayun, ito yung sinasabi ko kanina sa inyo, na kahit pa yung ating net force ay, that is the summation of the two forces. Pero 'pag atin siyang tiningnan dito, naka-negative siya. Kasi nga, that is, reverse direction. So, yung downward force natin ay positive, ito kung mapapansin niyo. Pero yung, air resistance which is upward force, so kaya siya ay negative. So, nagkameron tayo ng drag coefficient. So, I think alam niyo naman yung drag coefficient na tinatawag kasi ito yung sa mga lip and drag na tinatawag natin. So, alam niyo 'yan, okay. So, kasi nga this is a part of, like, parang ano pa rin siya na parang nasa space, 'di ba? So, the greater the fall velocity, the greater the upward force due to the, resistance. So, nagkameron ng, yung upward force resistance 'pag merong parachute, 'di ba? Kaya kaya mabagal yung pagbagsak 'pag may parachute. That is because of the, uh, upward force na, inaano nitong ating, ayan. So, because of this upward force, okay. So, 'yan. So, ayan. So, ang nangyari lang is nagkameron tayo ng differential, ayan. So, possible na ganito rin yung gagawin. So, ang ginawa lang, 'di ba this is, force, ayan. So, galing siya dito and this is FD, then yung force over M, so inano lang natin kasi acceleration is the derivative of velocity over time. So yung ating, ito kinuha mo na siya dito, do'n sa acceleration, then yung acceleration, pinalitan muna natin ng derivative. Kasi nga galing naman sa derivative ang acceleration, that is based on the first derivative of velocity or second derivative of the distance. Okay. So itong portion na 'to ay inilagay dito, then ayun. So, since yon over M, so puwede tayong mag-divide ng M. Kaya kung mapapansin niyo 'yon, dinivide ito ng M para mag-equate siya with dV over dt, okey? So, 'yun yung kung bakit, divided by M dito kasi yung ating dV over dt is F over M, okey? So, 'yan. Then after that, so we are just, using the differential equation, to find the solution. So, to find the solution for this, differential equation, kaya napakahalaga pa rin ng mga differential equation sa pagpo-formulate. So, ito na yung nakuhang sagot. Then itong portion na 'to kung mapapansin niyo, meron na tayo ng tinatawag na limit. So, kaya nating lagyan or puwede na tayong maglagay ng after that particular time, makukuha na natin ang velocity. So, yun yung importance ng, formulation, kung bakit tayo nagpo-formulate, okey? Para hindi na tayo mag-experiment ulit. Okay, kasi meron na tayong, model equation, ito na yung gagamitin natin sa halip na tayo mag-experiment. Tingnan ninyo ito. So, para malaman after 20 seconds ang gagawin ay, ah, mag mag-parachute ulit, gano'n. So, sa halip na hindi ka na magpa-parachute, gamitin na lang natin ito para makuha natin yung specific na velocity for that particular time, okay. So, 'yan. Then, ito 'yon. So, ito yung analytical solution para makuha natin with respect to time, B with respect to time. So, ibig sabihin magkakaroon lang tayo ng, like, ilalagay lang natin like in zero time, 1 second, 2 second, 3 second para makuha natin yung velocity with respect to time. So, ito siya, ayan. So, 0, 2, 4, 6, 8. So, inilagay lang natin dito sa ating equation na 'to yung ating given. Then makukuha na natin yung velocity. So ito, this is based on the, mathematical model. Yan. So according to the model, the velocity of 44.92 meter per second is attained after 10 minutes. Then meron tayong tinatawag na terminal velocity. Ito yung maximum velocity na kaya lang na, kasi hindi hindi na siya
tataas pa yung velocity. Yun yung nagko-constant na. So, ang tawag dun is terminal velocity, okey? Ayan. So, the velocity is constant because eventually, the force of gravity will be in balance with the air resistance. So, because of that particular na air resistance ay nagba-balance na with that, force of gravity. Yun yung tinatawag nating terminal velocity. So, doon zero na ang net force. Ayun. Then, ayan. So, paano naman 'pag ginamitan natin ang numerical method? So, ang numerical method meron tayong different, methods pa rin, okey? So, but, hindi natin agad siya gagamitin. Nag-example lang dito kung papaano ba yung ano ba yung epekto ng paggamit ng numerical method rather than paggamit ng modeling, ito. So, ito kasi is a model equation. Paano 'pag hindi tayo gumamit nito? We just use the numerical method. So, ganito yung mangyayari. Ang sabi kasi dito, numerical methods are those in which the mathematical problem is reformulated. So, it can be solved by arithmetic operation. So, sa halip na tayo gagamit ng napakahirap na solution, gagamitan lang natin siya ng napakadali. Ang tawag is reformulated arithmetic solution. So, ganun ang numerical method. Although, ang mangyayari kasi diyan, magiging siyang approximation. Kasi nga, ang magiging sagot natin is like meron tayong tinatawag na error analysis or dito tayo makakakuha nung, percent error. Kasi nga, because of that, reformulated na model, equation, so nagbabago siya. So ganito ang, ganito yung magiging graph nung ating yung nandito, ito. So nung ginrap siya, ito siya. Then ito yung terminal velocity na tinatawag natin. Ibig sabihin, hindi hanggang diyan lang yung ating velocity. Okay, so ayan. So check na niyo ha, ganyan ang style. Ito, turuan ko rin kayo kung paano mag-model graph. Ang tawag naman is model graph. Ayan. So check natin what will happen if we use a numerical method for that particular na model. Okay, so ganito yung nangyayari. Ang ginawa kasi dito, ito yan, finite divided difference method. So, yun yung ginamit dito. So, pag-aaralan pa natin siya later on. So, hindi pa ngayon. So, ipinakita lang dito ang one method na pwede nating gamitin for numerical method, which is the Newton's divided difference method. So, ganito lang siya ang nangyayari. Ayan, oh, parang ano lang siya. Y is equals to mx plus b. Kasi parang ginawa lang natin siyang, ano bang tawag dito? Parang ginawa natin siyang line. Pero siyempre hindi naman siya line, 'di ba? So in-assume lang natin na siya ay line. Kasi nga, 'di ba ang derivative ng isang curve ay first derivative, ay baligtad ba? The slope of the curve is its, derivative. Ayan. So which is kaya kinuha dito yung true slope na tinatawag, which is the derivative. Then ito yung nakuhang equation based on the finite divided difference approximation, yun ang tawag ko. That is a finite divided difference approximation of the derivative. Ayan. So ito ay ginagamit sa numerical differentiation. So mga padulo natin siya gagamitin. Ayan. So nung ginamit yung, approximation method, ganito na yung nangyari. Ayan. So ito na yung na-calculated or calculated na values. Then ito na yung result, ayan. Kung mapapansin niyo, this is the exact true value. Then this is yung may tuldok-tuldok. Yan yung approximate or numerical solution. So kung mapapansin niyo, may konting difference. Okay, kasi nga siya ay approximate lang. Pero nakuha natin yung malapit na sagot. So, madalas ginagamit ito dun sa mga board exam kasi nga kung ano yung malapit na sagot. Kasi nga mas madaling gumamit ng numerical methods compare dun sa ating,
solution talaga, ayan. Pero ang makukuha natin is, very ano bang tawag dito? Very, very, very. Ayan, so basta malapit dun sa, tamang sagot, ayan. So comparison of the numerical method numerical solution versus the exact analytical solution, ayan. So, almost no significant difference kasi konti lang yung pagitan, ayan. Okay, so sana ay na-gets natin yung, paggamit ng numerical method. So, bakit ba napakahalaga ng, magnu-numerical methods is puwede naman pala yung, exact method. So, madalas lang ginagamit ito if you have to approximate, ayan. So, madalas ginagamit ito mga civil engineering kasi nga more on approximation at ang approximation nito is laging mas malaki. So, kasi nga 'pag nag-approximate kayo ng mas maliit, lugi kayo, ayan. So, gano'n ang pag-approximate ng ayan. So, ang ibang tawag dito is yung Euler's method, yan. So, mas madali siya dito kasi nga gumamit lang tayo ng, ano bang tawag dun, parang y equals mx plus b. So, arithmetic, reformulated ang ating ginamit kaya sobrang dali nung naging answer. Pero almost konti lang yung difference. So, tingnan niyo 19.62 dito sa true value is 16. So, medyo malayo ng konti. Almost pero yan ay kung mapapansin niyo palapit ng palapit. 27, ayan 32, 39. So, ayan. So, smaller error, ayan. So, kaya meron tayong tinatawag na percent error or error analysis. Error analysis. So, ang error analysis is percent error analysis, yung error over the true value. Okay, so so ayun, yun lang. Next, punta naman tayo sa other, ah, ko so yung bang mga kailangan natin especially sa pagpo-formulate. Okay, so unang-una dapat alam natin ang conservation law. So ano ba yung mga conservation law? Ito pinag-aaral natin sa termo, yung law of conservation of mass at saka law of conservation of energy. So pag sinabi natin conservation laws, ito na yung, there is no ano ba tawag dito? So walang nade-destroy, walang nage-generate or something, walang natatapon. So, ibig sabihin kung ano yung pumasok, yun din yung lumabas. Yun ang ibig sabihin. So, kailangan ng change ay zero. Ibig sabihin kung ano yung nag-increase, yun naman ang nagde-decrease sa isang bagay. So, ito ay dapat ay ano natin, isasama pa rin natin siya dun sa yung principle ng conservation of laws. Okay. Example nito, yan. So, lahat ng pumasok siyempre, yun yung lalabas. Okay. So, gano'n. So, parang sa pipeline, sir, paano po yung mga natapon? Ayan. Ay di kasama pa rin yun, pero computed siya as flow in at saka flow out, ayan. So ayan, ito yung mga example ng mga mathematical expression in 4 major areas. So hindi kasama dito yung aerospace kasi nga ito yung 4 major na areas of engineering na madalas gumagamit talaga ng conservation law, okay. So number one is yung chemical engineering input-output. So more on conservation of mass balance. Ayan. Sa civil engineering, this is more on the conservation of momentum. Okay, so yan. So kadalasan force balance ang ginagamit. Ito yung yun, sa statics rigid bodies. Statics and dynamics. Sa mechanical is more on conservation of momentum, ganun din. So this is more on the forces balance din. Sa electrical naman is conservation of charge and energy. Ayan. Ito yung mga mga Kirchhoff's law, ayan. Nodal analysis, ayan. Kirchhoff's current law, ayan.
So, gano'n yung mga different, balances. So, ayan. So, ito naman yung mga practical issues that will explore in the engineering application. So, ito yung mga possible na mai-encounter natin. Number one is yung linear versus non-linear. So, most of the classical engineering depends on linear. Kaya minsan tayo nung meron tinatawag na paglilinearize. Okay? So, mahirap kasing i-solve yung non-linear. Kaya ang ginagawa natin, nililinearize natin para mas madali siyang ma-solve. So, gano'n. So, medyo mahirap kasi yung non-linear na i-solve. So, ito lang yung mga issues practical. Next, yung large versus small scale. Siyempre, magkaiba yung design ng small scale versus yung large scale. Kasi marami tayong kailangang i-consider pag tayo ay gumagawa ng mga laboratory scale or small scale versus yung mga large scale na ito yung true to life na scale. So, madalas yung ginagamitan natin ng mga numerical methods or mga realistic multi-component system or, computers yung mga ginagamit natin, okay. Next is non-ideal versus ideal. Ito medyo ano 'to, so kasi madalas ang ina-assume lagi natin is an ideal, okay, but ang ating for the more realistic ay non-ideal yung ating ginagamit, okay. So nagkakameron lang tayo ng mga approximation approach para masabi lang natin na puwede na yan, puwede na yan. Puwede na 'yan, ayan. So, through that non-ideal at saka ideal. Kaya mapapansin niyo kung maghahanap kayo ng mga ideal jowa, hindi 'yan makikita niyo agad. Kasi nga ideal siya, okey? So, hindi siya nag-e-exist yung mga ideal. Kaya yung mga ideal BF, ideal GF, ideal jowa, 'yan ay mahirap mahanap. Kasi nga ang ideal does not exist, okey? So, mga non-ideal ang hanapin niyo. Next naman yung sensitivity analysis, kadalasan ito yung mga, tawag dito with respect to full implementation of your, yung ginawa ninyo. Let's say example, your thesis is a design and development. So, kailangan natin siyang gawan ng or kailangan nating i-facilitate or i-examine kung gumagana ba or ayos ba yung, o ayos ba yung ating ginawang machine, okay. Through that, analysis, ayan. And next and last is the design, ayan. So sabi dito, it's open, straightforward proposition to determine the performance of a system as a function of its parameter. So it is more difficult to solve the inverse problem, determining the parameters when the required performance is specific. So madalas ay numerical methods and computers open efficient manner. Sa mga design, ayan, numeric na gamit na approach for that particular na practical issues, ayan. Okay, so yan. So ito about electrical, o bahala na sila kung meron silang, issue about that particular na electrical, eh, di sila na okey, so ayan. So may mga problem dito pero hindi pa naman natin siya iso-solve, okay. So kukuha lang tayo ng mga possible, ito pang chemical engineering, QSMC, PDT, ayan. So, yung mga problem kasi dito is naka-program siya sa overall, ibig sabihin panlahatan. Ito pang Chem-Eng din. Ayan, mga tangke-tangke, calculus, um, puro pang ano, eh, pang differential calculus. Pang calculus siya, ito naman is ayan panlahatan 'yan. Thermodynamics 'to, Newton's law of cooling. Ayan, RLC sa electrical 'yan, ayan. Okey. So, maghahanap na lang din ako
kung anong mga possible na i-solve natin para kasi hindi ko pa yan nababasa lahat. Siguro itong mga parachute kasi nasa space, aerospace, 'di ba? Ayan. So, nasa air. So, 'pag nasa air puwede yata ninyo i-solve 'yan. Yan, ito, ayan mga deflection, cantilever beam, ay ano 'yan, civil. Mga modulus of elasticity. Ayan, okay. So, next naman is 'yan, paggamit ng computer. So, kasi 'di ba meron tayong dalawang way, yung numerical method using, ah, formulated formulated arithmetic, na approach versus yung computer based. So, dalawa yung gagamitin natin. So, sa programming software, dalawa lang yung ating gagamitin. Pero, magfo-focus lang muna tayo sa Excel. Kasi unang-una dapat maano muna natin yung Microsoft Excel. So, ano bang meron dun sa